Hello, good afternoon everyone. So, ngayon, ipapakita ko yung bathroom setup namin kasi meron akong autism child. So, ganito yung ginawa ko sa bathroom namin para mabasa niya everyday yung mga words na kailangan niyang malaman na gagamitin para sa bathroom o gagawin niya pag pupunta kami sa bathroom. So guys, pupunta tayo ngayon sa bathroom para ipakita ko sa inyo kung anong meron o paano ko sinet up yung bathroom namin para sa aking autism child. So yan, meron dito, nagagaya ko ng bath time para malaman niya. Sa first day, bath time lang yung nilagay ko. Tapos pagdating ng mga third day, nagdagdag ako ng word na bring, toothbrush, toothpaste, cat towel. So yan, mama, I want to be weak. Mga ano na yan, after 2 weeks ko na nilagay yan kasi sentence na kasi siya. So ang sinuro ko sa kanya, one word lang muna. So ang bath time kasi, yan kasi parang schedule niya. So, malalaman niya kung ano yung gagawin niya dito kasi that time, magdadala siya ng toothbrush, toothpaste, cat towel. So, ginawa ko, nilagyan ko ng word talaga yung toothbrush niya. Nilagyan ko ng word na toothbrush, toothpaste, saka yung cup, nilagyan ko rin ng word na cup. Saka yung towel, nilagyan ko rin para maano niya, ma-match niya dyan sa mga word na yan. Yung mga toothbrush, toothpaste, saka cup towels. So, ayan, pasok tayo sa bathroom namin. So, yan. Kung nakikita nyo, meron akong nilagay na toilet bowl. Actually, nilagay ko sa siguro mga second week na nilagyan ko yan ng push. Sa first day kasi, yung nilagay ko, itong word na shampoo. Yan, mga one word lang muna. Tapos, body soap. Nilagay ko yung body soap. Tapos, yan, nilagay ko na rin yan, brush my teeth. Kasi every time na mag-brush kami ng teeth, ko yan sa kanya. Ipaparinig ko muna yan sa kanya. Hindi ko muna yan ipapabasa. Ako muna yung babasa niyan lahat. Brush my teeth, shampoo, body soap. Tapos, kinakantahan ko siya ng, this is the way I brush my teeth. Everyday yan para marinig niya palagi yung word na brush my teeth. So ngayon, mga 1 month na kasi nababasa na niya yung brush my teeth, so may improvement na siya. So pinapakita ko po ito sa inyo kasi ito yung ginamit ko na technique or method para sa anak ko para maka-express niya yung word na shampoo, body soap, brush my teeth. So nilagay ko talaga yung word yan sa kanya namin. Tapos dito naman naglagay ako ng shower. Kasi kung gusto niyang mag-shower, kailangan niya muna sabihin niya word na shower na yan. So first day, ako lang yung nagsasabi niya. First day, mga 1 week, ako lang pala yung nagsasabi ng shower. Pero siguro after mga second week na, siya na yung pinapabasa ko. Sinasabi ko siya, tapos sinasabi niya naman na word. So yun, gano'n, shower until na siya na talaga yung nagsasabi ng shower. So kahit itong pray, importante din ito pray. Kasi before kami maligo, tinuturuan ko talaga siyang mag-pray. So simple lang yung tinuturo ko. Sinasabi ko lang sa kanya na, thank you Jesus, so water, then lang. Ilang words na yun. Thank you, Jesus, sa water. So, mga 5 to 6 words lang yung prayer namin. Tapos, mga third week, ito na yun. Tinatagan ko na yung push. Push, kasi nasasabi niya yung push. Kasi every time kasi na ipupush ko, kung dati, pinupush ko lang ito, hindi niya alam kung ano ibig sabihin. Pinupush ko lang yan palagi, first week. Tapos, pagka second week na, nilagyan ko na ng word yan na push. Kasi kailangan niya akong sabihan na word na push, para i-push ko yung button na yan. Kasi, kasi sila, parang, gusto nila mag-push button dyan palagi kasi nakikita nila yung water sa toilet bowl na nag-spin. So, gusto yun ng aking autism child. Tapos, yung toilet bowl naman, pagkatapos niya na i-express yung word na push, nilagyan ko na ng toilet bowl kasi sinabi ko na sa kanya na ito ay toilet bowl ito at dito siya mag-wait. Tapos, dito naman, naglagay naman ako ng mama, wash pupo kasi every time na mag-wash kami ng pupo, ipaparin ko yan sa kanya. Actually, dati, word lang yung lagi kong sinasabi. Tapos, mga second week, third week na pala ito, third week, naglagay na talaga ako ng word ng mama, wash pupo para makita niya. Kasi gusto kong siya na yung magsabi ng mama, wash pupo. So, ang nasasabi niya dyan ay mama, saka pupo yung wash, nasasabi niya pero hindi pa buko. So, yun ang mga ginagawa ko dito sa bathroom para maka-express siya ng mga words. Kasi yun naman ang target natin sa non-verbal autism. Kailangan natin silang makapa-express ng 1 word, 2 words. So, kung makapa-express na sila ng 2 words, saka naman natin sila papa-express na additional 1 word. So, hello guys. So, yun po ang aking gusto i-share sa inyo lahat ng mga autism parents na ginawa ko dito sinend up ko sa bathroom namin. Kasi, sinare ko to sa inyo dahil nakatulong po ito sa aking anak na autistic child, 7 years old boy, nakatulong po siya. Ngayon kasi, nasasabi niya na yung mga words na shampoo, nasasabi niya na yung word na mama wash pupo, tapos yung word na shower, nasasabi niya. So, meaning, ito kung share ko sa inyo, naging effective siya. Naging effective siya sa anak mo. So, hopefully, maging effective din sa anak mo. I-apply nito sa anak mo. So, God bless all the moms and the parents out there na merong autism child. Be hopeful and always pray to God because God will give you knowledge, will give you wisdom and everything that you want to know and you want to teach about your child. So, bye-bye. Thank you for watching.